Isang mapagpalang araw po, Ate Angel. Tawagin mo na lang akong Shaira. Taga dito lang sa Luzon. Nais ko lang magbahagi ng isang kwentong tumatak lang sa akin. Kinilabutan din kasi ako. At dun din nagsimula na maniwala ako sa mga kababalaghan at kwentong hindi mo maipaliwanag. Sa barangay kung saan naninirahan si nanay ay merong isang palaboy na babae. Halos kaedad lang ito ni nanay noon. Paikot-ikot lang daw ito sa buong barangay dahil ulila na itong lubos. Si Tesay. Tisay ang tinawag sa kanya dahil maputi ito. Kilala sila Tesay at ang pamilya nito sa lugar nila nanay. Nakikita pa nga daw ni nanay noon ang magulang nito bago sila namatay dahil sa isang aksidente. Dahil sa naging ulila si Tesay, ay doon na din siya nagsimulang mawala sa kanyang sarili hanggang sa naging palaboy na ito. Maraming gustong umampun sa kanya. Sa katunayan nga ay meron ng nagmagandang loob sa kanya at pinatuloy siya sa bahay. Ngunit hindi din nila ito kinaya dahil sa maraming kakaibang kilos si Tesay. At dahil alam nilang baliw, ay iniisip nilang kathang-isip lang ang mga nakikita nito. Sinasabi daw nito na mayroong malaking tao na may mahabang sungay ang palaging nakasunod sa kanya. Puro mga nakakatakot ang lumalabas sa bibig nito. Kaya dahil sa takot ay pinaalis na din siya noong unang pamilya na umampun sa kanya. Nagkanda malas-malas din daw ang pamilya na yon. Simula ng kupkupin nila si Tesay. Dahil sa nangyari na yon ay walang may gusto na umampun sa kanya. Pero magkaganon man ay andun pa din ang malasakit ng mga kabarangay nila. Lagi siyang binibigyan ng pagkain, pinapaliguan at binibihisan ng ilang nanay at kadalagahan. Ngunit nandun pa din ang pag-iwas dahil din minsan ay nagwawala ito at nagbabasag ng kung ano-ano. Ang rason nito ay lumalaban lang daw siya sa demonyo dahil pilit daw siyang kinukuha nito. May pagkakataon din na matino itong makakausap. Pumupunta nga daw ito sa simbahan para kumausap ng pare at manghingi ng pera pangkain. Hindi rin maiwasan noon na makutya at mapagtripan si Tesay. Binabato siya o kaya naman ay binubuhusan ng tubig ng ibang kabataan. Pagkatapos ay pagtatawanan. Minsan ay kunyari bibigyan ng pagkain pero hindi pala. Kaya minsan ay nakikita ito nila nanay na tumatakbo papalayo habang umiiyak. Si Tesay ay laging nasa likod ng simbahan. Sabi ay doon na din ito natutulog. Parang meron na daw itong ginawang maliit na tulugan na gawa sa kahoy at mga tagpi-tagping kahon. Pumayag daw ang pari na doon siya tumira dahil wala naman daw pwedeng ibang tuluyan si Tesay. Dahil marami na ding nagrereklamo dahil lagi itong sumisigaw kung saan-saan. Kaya mas may nabuting sa likod na lang ng simbahan para wala siyang maperwisyo na ibang tao. At alam ng lahat na ligtas siya sa demonyo na sinasabi niya dahil malapit siya kay Father na siyang gagabay sa kanya. Ilang buwan ang lumipas ay merong pumutok na balita noon. Natagpo ang wala ng buhay si Tesay sa loob mismo ng tinutuluyan nito. Hindi na masyadong nadetalye ng nanay pero alam niyang pinagsamantalahan daw ito at namatay sa sakal. May bato din daw doon na ginamit pang pukpok sa ulo para matiyak na patay na ito.
Sa mismong simbahan na din nilagay ang kanyang mga labi para lahat ng mga kabarangay makarating. Marami ang naawa at napapaisip kung sino ang gumawa ng kahayupan na yun kay Tesay. Nailibing si Tesay ay wala pang nakakaalam kung sino ang pumatay sa kanya. Hanggang sa ilang buwan na ang nakalipas, ay wala pa ding hustisya sa kanyang pagkamatay. Halos nalimot na ng mga tao kung ano ang nangyari kay Tesay. At isang pangyayari na naman ang nabalitaan nila nanay na nagpatindig ng kanilang mga balahibo. Ilang linggo at ilang misa na ang dumaan. Ibang pari ang umattend sa simbahan nila. Marami ang nagtataka at naghahanap sa totoong pari nila. Hanggang sa pumutok ang balita na meron daw itong sakit. Ayon daw sa isang sakristan na kilala ni nanay, ay gabi-gabi daw nagwawala si Father. Humihiyaw daw ito at parang may nagpapakita daw na malaking itim na tao na may malaking sungay. Parang naging langtang gulay at hindi na makagalaw. Para daw naparalisa ang buong katawan nito. Kung ano-ano daw ang nakikita at bigla-bigla na lang itong iiyak. Minsan daw na nagbantay ang sakrista na yon, kasama pa ang ilang mga taga-barangay. Kitang-kita nila si Father sa kwarto na umangat daw ito sa higaan. Sumuka ng maraming likido, nangingisay, at parang sinasakal. Maraming ibang pari ang tumulong sa pag-aakalang masamang espiritu ang nagpapahirap sa pari na yon. Ngunit hindi espiritu lang, kundi isang demonyo ang nagpapahirap sa kanya. Demonyong laging binabanggit ni Tesay noong siya'y nabubuhay pa. Tikom ang bibig ng ilang kaparian noon. Namatay din ang pari nila nanay at hindi na kinaya ang pagpapahirap ng demonyo na sinasabi nilang iginanti lang si Tesay dahil sa ginawa sa kanya. Naging usap-usapan yon at nabuksan na naman ang kaso ng namatay na si Tesay. At dahil nga sa nangyari, dahil na din sa pinagsama-samang ebidensya, ay napatunayan na si Father nga talaga ang gumawa ng kahayupan noon sa palaboy na si Tesay. Maraming hindi makapaniwala. Marami ang natakot sa pangyayari na yon. Marami ang nagsabi na kung saan pa akala mong ligtas ka, ay siya palang magdadala sa iyo sa kapahamakan. At ang ganti ng isang galit na nilalang galing sa ilalim ng lupa ay totoong malakas. Hindi lang isang palaboy at baliw si Tesay. Totoo pala ang sinasabi niyang demonyo. Nakamit niya ang hustisyang gusto niya. Nakaganti na din sa taong inakala niya ay iingatan at aalagaan siya.